TV. Mga kabayan, pag-uusapan natin ngayon ang napaka-importante. Ano ba ngayon ang sitwasyon ng mga Pilipino? Palaban na po ang ating mindset. Hindi na po kagaya ng dati. Maraming nagsasabi na kesyo ganito yung mindset ng Pilipino. Abay, nagbago na po yan. Hindi na po yan, obsolete na po yan, updated na po tayo. Ang dami ng mga bata na ang dami ng income sa kanilang buhay sa ngayon. Ang dami ng empleyado na nagsa-sideline na ngayon, nagsa-side hustle na sila. Hi everyone, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again dito sa Berlumabin Gabaon TV. At kung bago ko pa lamang kayo na mapadaan dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe with this channel and hit mo na yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. So now, pag-uusapan natin ang palabang mindset ng sa literacy ang mga Pilipino sa ngayon. Sa back ko po, tag-ulan po ngayon dito. Sobrang lakas po ng ulan magmula pa kagabi. Ma-mention ko lang para hindi po kayo magtaka. Abang nakatayo po kasi ako, naisip ko po na i-live ito po, itong mindset na ito. Unang-una sa lahat, nais kong sabihin sa inyo kung sino man yung nanonood o nagwa-watch ng vlog na ito, kung sakaling di mo pa napanood ito, pag napanood mo ito, kabayan, totoo po yan na yung mga Pilipino, aware na po sila sa kung paano umalis sa rat race. Ano ba yung tinatawag na rat race? Ang tinatawag kasi na rat race, yung pagka-empleyado mo, pasok, tulog, sweldo, bili dito, pasok ulit, ganun, nasa rat race lamang po tayo. Hindi na po ganun ngayon yung mga Pilipino. Abay, nagbago na po yung mga Pilipino, ang dami na pong yumayaman at may mga naging milyonaryo na pong mga Pilipino. Kaya baguhin po natin na mindset po natin yon. Ang Pilipino po ngayon ay matalino na po. So, pahalagahan mga kabayan, yung mindset po natin, napaka-importante po. Nandyan po yung mga kabataan, nandito po sa mga vlog na ito. At nakikita ninyo, napakarami pong mga vlogger at napakarami pong nanunood talaga ng mga vlog. Kaya mga kabayan, pahalagahan ang ating mindset. Para ma-set up natin ang mindset na yan at naniniwala ako na palaban ng ating mindset, kinakailangan, unang-una sa lahat, kinakailangan magkaroon tayo ng intention at focus. Pagsabayin po natin yan. Mahirap po kasi kung wala tayong intent. Wala tayong intent at focus sa ating mga ginagawa. Hindi po masama maging empleyado. Magpasalamat nga po tayo dahil una sa lahat ay mayroon tayong trabaho, mayroon tayong blessing na binibigay ng Diyos. Ang nais lang natin, ang mas maganda lang kasi na gawin ay kinakailangan habang may trabaho ka, pahalagahan mo ang iyong kinikita. Kagaya nito, ang hirap pong pumasok. Ang hirap pong pumasok sa trabaho tapos wawaldasin mo lang yung pera mo. Abay, nandiyan ka nga lagi sa rat race. Hindi ka makakalayo dyan. Habang may pera ka, habang may income, kailangan mag-isip ka kung saan mo i-invest yung pera mo. Example, maraming UIF. Marami ring investment dyan sa Pilipinas. Kaya yung unit investment trust fund, maganda po yun. Kung nakita mo yun, maganda pong pasukan mo po yun habang may maganda kang trabaho at stable. Kaya yan na po yung mindset ng Pinoy ngayon. Palaban na po sa financial literacy. Obsolete na po yun, inuulit ko lang po. Obsolete na po yun yung mga sinasabi nila na nasa rat race pa. Lakas po ng dito po. Lakas po ng kidlat, kaya pasensya na po mga kabayan. At pangalawa pong gawin natin, establish natin yung faith po natin. Establish po natin yung faith po natin kasi hindi natin may establish yung goals kung wala tayong faith. Ika nga may kasabihan, dreams without goals remain goals lang yan. Kaya kailangan may goal po yung dream natin. Kinakailangan i-drive natin kung kailan tayo titigil, kailan natin maaabot ang ating mga pangarap. Sa buhay kasi kung come what may ka, mahirapan po tayong maabot yan. Kasi laging may abstract ang buhay po natin.
Kaya napaka-importante po yan. Mga kabayan, di po ako magtatagal na mag-live. At pasensya po kayo kasi malakas po ang kidlat. So, napaka-importante po yan. Shoutout sa nanonood po sa aking vlog na ito. At kagaya ko nga, palaban na po yung mindset ng mga Pinoy sa ngayon. Hindi na po kagaya ng dati. At yan po yung gusto kong ipaabot. At sana lahat ng mga Pilipino, karamihan, lalo na sa mga kabataan, mag-isip po tayo ng entrepreneurship. Marunong po, pag kumikita po tayo, marunong po tayong magtabi, at marunong po natin, kinakailangan iplano po natin yung ating tinatabi. Mahirap po yung nagtatabi ka, wala pong value yun. Pero kapag kayo ininvest mo yung pera mo, magkakaroon ng value. Kasi ang pera walang value hanggat hindi mo na ibibili yan. Hanggat hindi mo na i-invest, wala pang value ang pera. Pera lang yan, papel lang yan. Pero kapag kaya pinalaki mo, di kaya ginamit mo, nagkakaroon ng value. So sana wag pong ma-obscure yung mga nanonood po sa vlog na ito. So ano pa ba yung pruweba na palaban na yung mindset ng mga Pinoy sa ngayon? Yung mga OFW, palaban na rin ang kanilang mindset sa literacy, financial literacy. Natututo na rin silang mag-invest. Natututo na rin po silang mag-ipon. Marami na pong gumagawa nito. Lalong-lalo na sa mga iba't ibang parte ng mundo. Nakikita nyo nga yung mga digital business, ang dami. Kaya panahon na at umpisahan na sumabay tayo sa mga trending. At napakahalaga yung pag-iipon at napakahalaga yung pahalagahan ang ating kinikita. Mahirap po yung puro bisyo lamang tayo sa buhay. Kinakailangan ibigyan natin ng mission ang ating pera. Di ho ba? Ano ba yung sinasabi kong bigyan natin ng mission ang ating pera? Pag sinabi kong bigyan natin ng mission, syempre, yung kinita natin na pera, kung 70% kay misis, 70% yan. Kung 10% yung ipon mo, 10% yan, ipon mo. At kung yung 20% ay magbibigay ka rin sa offering mo, sa church mo, at saka yung iba ay sa educational fund at emergency fund mo, napakabuti po yan. Yan po ang mission ng pera na yan. Ayan, wag yung hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Di ho ba, napakasimpleng financial mindset na po yan. Pagka ganun po yung ginagawa natin, ang ibig sabihin nun, meron na po tayong financial literacy. At kinakailangan with intention. Kinakailangan talagang ipatupad natin. Oh, di ho ba, napakaganda po yun. Baka maaring yung iba tatanungin, Bernard, ginagawa mo ba yan? Siyempre naman po, kinakailangan natin gawin yan sa ating buhay. Iba po kasi yung vlogger na ang kanyang blinablog ay ginagawa niya. Hindi ko naman po pinapataman yung mga ibang vlogger. Basta ako, sigurado ko para sa aking sarili, yung sinasabi ko, blinablog ko, ginagawa ko po sa aking buhay yan. Para mas genuine, real talk yung sinasabi ko. Pag napatunayan mo ito sa iyong buhay, maganda po. Kaya patuloy po sana na sumabay po tayo sa financial literacy mindset para mas lalo pa po tayong hindi naman po kasing asenso ng iba, gagaan po ang buhay natin kapag ganito po ang ating ginagawa. Imagine po pag sumasahod ka po, pag nagtatabi ka ng mga emergency fund mo, nagtatabi ka ng ipon mo talaga, kung mayroong problema, mayroong kang makukuha. Ika nga sabi sa Itbulaga, kung may sinuksok, may madudukot. Tama po yun. Tama po yun, yung kasabihan na yun. Kinakailangan balikan natin yung sinabi ko, magkakaroon ka ng intention at saka focus yung sinabi ko. Kung hindi mo talaga i-intent yan at hindi mo ipo-focus, hindi yan talaga mangyayari. Puro kesyo, ganito, paano ako mag-ipon, paano ako magtabi, ganito, puro reason. Napakahirap po yung ganong gawain sa ating buhay. Alam ko kabayan, alam ko ang pinagdadaanan natin. Kahit gaano pa kahirap ang ating pinagdadaanan, kinakailangan
kinakailangan ipaglaban natin yan. Huwag natin hahayaan na mawawala lang yung mga magagandang pag-iisip natin yan. Kaya nandito na po yung sasakyan ko mga kabayan. Pansamantala ko pong ititigil tong vlog ko na ito. I hope na nakatulong po sa inyo. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.